walang mapait na kape at nakakainip na araw sa Keroppi Podcast. Ay, nako naman, what an exhausting day talaga today. Ang daming task, ang daming mga utos dito, utos doon. And then, there's also a lot of mga nagchat-chat ng mga kung ano-anong questions. Grabe, very exhausting ang araw na ito. Anyway, so, Friday na bukas. And hopefully tomorrow hindi masyadong busy. Speaking of busyness, no? So, I saw an article online about tips siya on how to avoid exhaustion. Ano ba siya? Like, parang, pwede ba siya sa akin? Okay, so sabi nito, it's a 10 tips to avoid exhaustion. Char. Now, let's start. So, as we grow older, as we claim so many responsibilities in life, may mga work na tayo. Of course, work also has its own responsibilities, no? So, yun, maliban doon, we also have personal responsibilities, mga ganung mga bagay-bagay which drained us. So, may mga times na, nahihirapan tayong yung makatulog because of so many things in our mind. Yun. So, not just mind. Sometimes din, not just necessarily sa mind. May mga din, yung exhaustion from physical work, no? So sometimes we do that as well, sometimes we encounter or experience those things. But if you are desk, yung trabaho mo isa sa desk, kumbaga you're using your brain instead of your arms and your strength and your, physical things. The exhaustion is parang, for me, no, personally, I'm not discrediting naman yung mga worker that are using your physical strength as their asset or as their sa kanilang work. For me, kasi of course I also tried din naman back then when I was not high school. Parang kakagraduate ko yata ng high school nun. I tried this program sa government called, I forgot if it's correct PESO. PESO. It's employment kineso in the government. Pero hindi siya like long term. It's during summer lang siya. During summer break for students. Ganun. So, of course, ang gagawin mo doon is wala ka masyadong gagawin. Yung brain mo is not being used naman doon in terms of the type of work na binibigay sa'yo. Mostly assistant if you'll be assigned sa office, mga ganun lang yung work mo. Or, kung nasa field ka naman, which is in my case, during that time, nasa field ako noon. So, I was assigned as a street sweeper, which is actually I thought nga na parang napaka-unfortunate naman ang assignment ko, pero actually hindi naman siya unfortunate because kahit yung 8 to 5 na schedule namin, we can actually go home earlier because if you're in field versus if you're in the office, kasi 8 to 5 ka talaga, but doon as long as we completed na our task sa field, we can go home na as long as there's an approval from our kumbaga team lead doon. And usually mabait naman yung team lead namin. Actually, team lead, yun naman siya, nag-iiba-iba. So far, siya lang naman. Mabait naman sila, actually. So, mga alas 3 pa lang, alas 4 pa lang, they will release us na. Then, parang completed na yung 8 to 5, parang ganun. Pero yun nga, hard work talaga. Like, literally, hard work kasi physical, so you're gonna sweep the streets and under the scorching sun, ganon, eksena. And then meron ding times na our schedule was to sweep a canal. Pagka-pronounce canal, to sweep a canal doon sa isang area. Pero hindi naman siya ganun ka madumi na canal actually. Parang may mga konti-konti lang din. Pero may amoy, ganyan. So, and then, but the good thing on that one was may mga puno kasi doon. Unlike sa ibang assignment namin na street sweeping, na wala masyadong puno pag ganun. So, yung mga canal, may mga puno naman siya. May mga bahay, may mga ganun. So, or hindi siya ganun ka nakakapagod. Pero, nakakapagod pa rin at the end of the day, Kasi, of course, bata ka pa, tapos hindi ka pa ganun ka parang physically trained sa mga bagay-bagay na ganun. Though sa school meron namang mga ganun ba sa mga home
room, kineso, mga ganon, mga, or THE ba yan? Parang ganon ng mga subject, diba? Parang you're still trained on those things. Pero sa school kasi is parang a few hours lang. Kung hindi 1 hour, a few hours lang. But this one is like, it's our work for the entire summer. So, kung papala rin. So, siguro mga 5 hours, 4 hours, ganon. Kasi yung other hours is travel papunta doon sa location. Sometimes din, natatapon din kami ng basura doon sa dump site. So, yun. So, may mga pa-storytelling time tayo, no? Sa ating past about my experience doon sa summer kineso ng government. Summer job for students ng government doon. So, yun. So, rinilit ko lang yun doon sa physical exhaustion. Pero, right now, in the corporate world, so, as a desk lang, walang mga ganong klaseng eksena. So, usually, brain lang talaga yung tawag nun? Brain yung asset natin sa panahon ito. And, nakakapagod din siya. Kahit hindi ka naman, kahit nakaupo ka lang for most of your hours sa shift. And nakakapagod because you're going to think. And, grabe pala, no? Like, mayroon ako nabasa ko ba yan or napanood sa YouTube siguro, na our brain can generate electricity kineso, parang ganon. So, that means na kapag we are very busy in terms of our brain, so marami siyang na-produce na electricity or something, parang ganon. And then I also noticed this sa aso ko. So, kapag yung aso ko nag-iisip, minsan kasi alam kong nag-iisip siya minsan, parang may siya iniisip kung kunwari alis ba ako or ano bang gagawin ng amo ko, ganyan. Tapos, tinatap ko yung head niya. I can feel na mainit yung head niya. So, that means nag-iisip siya. Meron siyang extracurricular sa kanyang isipan. Hindi usual niyang ginagawa. So, yun napansin ko kapag ginagamit ng aso ko yung utak niya. Wow! Yung aso ay gumagamit ng utak. Pero yeah, totoo yun. Ganun yung napansin ko sa aso ko. Alright, so let's go to the site, not to the website, and so you'll probably hear this. Anyway, so let's go to the website, and the first tip, it's in English now, so I might probably it translate it, but Anyway, so let's go for the first one. It says set boundaries. So para you need to set boundaries. You need to put limits. In my case, for example, I always do this 100%. Pag sinabi kong 100%, there should be like a description of what is 100% for me. I will give my 100%. I will give my soul, my life, and everything else. It's not like that. Misconception siguro or something by others. Having 100% is you will give everything, like everything. For me, it depends. Especially so I put some limits on my 100%. So pag sinabi ko 100%, I should have sometimes I say, so I set my own boundaries for now, or ganito ganyan, for this item on this task, ganyan. And then the entire thing for this task that's my 100%, right? Like for example, yung pagpa-follow up. So, for example, I will set 3 follow-ups lang. Yun na yung 100%. The fourth one is, so escalation na yun or whatever. Basta next step na yun. So regardless if it's work or na friend ko na parang, 3, she said na there's 3 levels, ganon, 3 layers of patience. Always give 3 chances, 3 levels of all those kines para 100% most for that item. According here, setting boundaries is essential aspect of avoiding extrovert exhaustion. Ay, extrovert pala to. Introvert exhaustion. Okay, involves limits of the amount of time you spend in social or okay. So it's introvert exhaustion avoidance. So for those introverts, wow. Which is true, no? So, sa mga introverts and like me, I'm, let's just say 80 to mga 80%, I'm introvert. Actually, introvert, inborn, pero I need to adapt. So, but I don't consider myself as ambivert, social, but, to adapt. Kasi I'm introvert, you need to adapt. So, you need to socialize, you need to talk to public in podcasts like this. Hurrah! So, yeah, it's okay. In reality, I'm alone. If you're listening, anyway, in general, introvert or extrovert, we will just consider it as introvert, or we will not consider the introvert extrovert kineso here. We will just use this for in general. So yun, set boundaries. So yun, very important. You need to identify what is your 100%. Again, our next one is
schedule alone time. So, kumbaga, me time. So, yeah, we need to have a me time. Ako personally, I also, because I'm an introvert din nga, so I prefer me time. In my case, kasi most of the time is a me time since I live alone as of now. So, it's okay. It's very okay after work, after everything else. There's a place na I can be like just myself. Back then kasi when I was, so, boarding house, so I'm with other people, ganyan. So sometimes medyo, and then may roommate ka pa, ganyan. So, me time or alone time kasi you need to always, face them even if exhausting na. It's exhausting for an introvert to always, exert effort. Kasi of course, we don't want to naman to be, so we're not, introverts are not antisocial. Then next is avoid overthinking. This is very, very common, especially if you are, you are at the desk job, parang you're using your brain for most of your, for most of your work for the day, for 8 hours. Hindi mo sure 8 hours. Will depende kung lumalagpas ka ng yung time mo. So, of course, pagdating mo sa office, hindi ka naman nag-iisip agad. I mean, if you're thinking already, then, yeah, mga minor stuff are, you need to think naman talaga, right? We need to use your brain permanently naman. Wala namang time siguro na you're not gonna use your brain. Anyway, so yun. So, avoid overthinking. So, yung overthinking kasi, if you overthink, you are stealing your happiness. Parang ganon. So, if hindi pa lang siya nangyayari at maaaring hindi siya mangyari, but you already think about it, so that means na na-stress ka na, hindi pa lang siya dumadating. Parang in advance mo na yung stress, no? In advance in a sense na, in advance mo na, tapos what if hindi pa yun mangyari? So, na-stress ka na, then wala naman siyang totohanan, right? Parang useless lang, pointless. And then what if nagkatotoo? So, na-stress ka na prior nagkatotoo, plus ma-stress ka pa dahil nagkatotoo. So, parang double na, diba? So, parang, sino ba alkansi dito, right? So, ikaw pa rin yung parang lugi dito. So, hindi pa dumarating, wag mong isipin. So, minsan ginagawa ko yun, though, yeah, tao pa rin tayo, so nag-overthink pa rin tayo kasi in-advance tayo mag-isip eh, so, ganon. Pero, as much as possible, I'll try to parang not overthink things na parang pinapasa-Diyos ko na lang, ganon, like, bahala na ang Panginoon, parang ganon, ng mga eksena kasi parang it's pointless nga if you're gonna think ahead tapos hindi naman siya mangyayari. I mean, you think ahead in a sense of risk management or mitigation, pero kung hindi naman siya kaya ng risk management, mitigation kina, so then you overthink. Like for example, something that you can't control, right? So yung jowa mo, nag-overthink ka na baka mga liwa, or kunwari pupunta siya ng party, baka madala siya by someone, no? Hindi mo alam. Nag-overthink ka na, gano'n na yung overthinking mo. Maaaring hindi yung totoo, maaaring hindi totoo. And then, kasi yun, hindi yun masasama sa tinatawag na risk mitigation kineso. Kasi hindi mo naman kontrolado yung jowa mo, hindi mo kontrolado yung anong iniisip niya, ganyan. So, maaaring yung risk mitigation na masabi mo, pupunta na lang ako along with my jowa. Parang ganon. Pero that is OA na. Kasi di ba like parang bakit ka sasama kung hindi ka naman invited? What if invited ka din? So, okay, fine. Tapos pero you're exhausted na, you're from work or you're from somewhere where you're drained na. So pupunta ka talaga para lang malaman mo, para babantayan mo yung jowa mo. Of course nandoon ka, so hindi talaga mangyayari. Pero anyway, back to other. So that's an example lang na kung hindi siya, if it's something na you cannot control, then let it be. Parang wag mo nang isipin yon. Hayaan mo na ang universe. Kasi at the end of the day, kung mag-overthink ka about it, ikaw lang yung may stress. As mentioned nga earlier, nadodouble whammy ka. Kasi nag-stress ka na, hindi pa lang dumadating at marang hindi yung darating. Plus kapag dumating talaga yung kinakatakutan mo, na-stress ka ulit. So, di ba, times 2. Tapos yung stress once lang. So, ikaw, kung gusto mo magka-wrinkles at maagang tumanda, then go for it. Pero kung ayaw mo, edi
Yun. Huwag mo nang istresan yun. Next item is be selective in social events or attending social events. So, whether you are introvert or extrovert, well, of course, extrovert, trip na lang yun. Pero kung introvert ka, hindi, di ba? Pero anyway, in general, if you're already exhausted, attending parties, nakakapagod din. Like, think of it. So, you're from work, na-stress ka na, na-drain ka na, or sabihin na natin hindi ka super drain, pero mga nasa 80% ka na, malapit ka nang ma-drain talaga. And then, nag-invite sa yung friend mo na, punta tayo, mag-party tayo, kasi Friday naman, or something like that. Or my birthday, si ganito. So, pag pupunta ka doon, so, that means, hindi ka makakatulog ng maaga, right? Nabukas, pwede ka nang magano, pero it's up to you pa rin. But what if hindi pala yung Friday kasi birthday nga ito at Monday siya pinanap or Tuesday pala. So you work on Monday, ganyan, and then nag-party ka, and then by Wednesday pag kinabukasan, maaga ka pang gigising kasi tatrabaho ulit, hindi ka nakapag-leave. So, iyon. So, piliin mo yung mga social events na pinupuntahan mo. Make sure na pag pupunta ka ng social events, if there is no ROI, then don't go. Some people go to social events because they're expecting someone right there that can help them in financial, in their business, or whatever. Yung iba naman, hindi naman yung business nila is yung mga romantic kineso, mga ganon, mga jowa bells. Or, you have other business. Rar. But anyway, basta may mga reason sila kung bakit sila pumunta. Kung wala kang reason, wag kang pumunta ng mga social events. Right? Kasi, wala. Parang wallflower ka lang doon. Wala kang, pag-uwi mo, wala kang dala or something. Yun, alam mo yun, yung parang hindi ka naman nakakuha ng prospect clients or wala namang puwansin sa'yo. Alam mo yun? So, aksaya lang sa oras, sa pera, and all those kind of stress. So, yun. Yun yung parang tip ko sa inyo na kung wala kang makuha sa social events na yan, huwag ka nang pumunta. Next item is practice self-care according sa website. No? So, self-care that includes not just your, me time because that's part of your self-care, but, prioritizing yourself first, mga ganon, and then skincare, mga ganon. Yung pupunta sila ng mga salon, pupunta sila ng mga derma house para magpa-derma, magpatanggal ng mga kung ano-ano. Or yung salon, yung iba pupunta ng salon, nagpapagupit, nagpapaganda, nagpapagwapo, ganon. So that's part of self-care. Yung iba naman is kung ano yung, for example, they have cravings. Sometimes cravings, minsan nakakasama siya, but it depends to your control, no? May mga tatawag na pag na-stress ka, nag-i-stress eating, that's fine, but don't make it like a habit lang siguro. Like, find another way. If you find it na parang it's causing you some problems na rin in your health, then you need to consider na din the stress eating thing. Maybe, stress eating is probably fine, but you need to, resolve the root cause, which is kung ano yung nagpapastress sa'yo, right? So yun, so maraming mga ways. It's up to you how do you define self-care. So yun, so parang you need to include that one, especially when you are tired. You need to find ways to pamper yourself. Ganun. Then, ang next naman is find a support system. So, it's really important na you have or we have our own support system. Especially if we are drained or exhausted. Hindi naman siya sa mga parts or sa mga bagay-bagay or sa mga scenario lang sa buhay mo where parang you're really down or something like that. Of course, kahit whether in good or in bad moments in life, we need a support system. So, during exhaustion moments mo, you need them to understand you, especially like family or maybe your jowa or whatever, your friends. Kapag, for example, sinabi mo you're tired, at least they will not really give you a headache or a further headache. Like, for example, gaya yung friends mo na gagala kayo or something like that. And then, sasabihin mo na you're tired or parang pagod ka, wala ka munang time, ganyan. Hindi ka muna makaka-join. At least,
yung magagawa nila is like parang as a support, they will just understand you, ganyan. Hindi yung parang, may mga iba kasi na parang, ang tawag din doon sa Bisaya is mangluod. I don't know what's the term in Tagalog, mangluod. Magtampo, sorry, yun pala, magtampo. Yun. May mga ganun kasi na mga kaibigan nagtatampo agad kapag hindi, yung parang spoiled brat na friends, parang ganun. So, look for friends that are supportive. If you need some me time, if you need alone time, ganyan, or if you need some time to relax sa sarili mo, ganyan, at least they can understand you, no? Yun lang naman siguro yung parang importante doon as someone third party sa buhay mo. Since it's ikaw naman yung pagod, so yun. Pero may mga bagay din kasi like, even if your family sometimes hindi rin sila hindi sila nakakaintindi din, parang they need you. Yung sinasabi, yung mga common na drama, well, hindi siya drama pero it happens naman in real life. Pero itong scenario na to, like the father is so tired from work, tapos wala na siyang time for his kids, for his family, ganyan. Well, yeah, siguro, of course, they need you din naman, right? Pero I think before, for example, if you've already exhausted na all your efforts to make things, parang organized, na magkakaroon ka pa rin ng time and all of that, then, yun, siguro, tawag nun. Kasi yun kasi is parang, let's just say, double-edged sword. Kasi siya, it's your family, it's your kids. For example, yung mga bata is like, hindi naman sila forever bata. So, time is an essence. So, if they need you, of course, as a father or as a parent, parang you really wanted to have a time with them, no? Since bata pa sila, or as long as bata pa sila, parang you want to spend time with them, create memories with them. Pero if your work is already, or you need to identify, parang magkakaroon ka ng root cause analysis kung saan ba yung problema. Of course, you need to identify your priorities. Kung sino yung priority mo, whether it's your work or your family. Now, if your family is your priority, then you need to find ways to reduce the stress, or if yung work mo nagka-cause ng exhaustion mo and you cannot spend time with your family, then you need to assess yourself. Pero overall, hindi naman siya all the time na parang you need to parang prioritize them. Sometimes, may mga moments din naman na parang you need to prioritize your work. Diba? Hindi naman siya like overall. You prioritize your family, ganyan. Pero may mga times na like may mga escalation, may mga high priority na mga incident sa trabaho, mga ganon. Diba? Minsan lang naman yun nangyayari. So, hindi naman siya everyday. So, sometimes, kailangan mo lang ng parang time or parang a chance. Give yung loved ones mo, parang they need to understand you also, na mayroon ding nangangailangan sa sa presence mo, or sa kung ano mang merong binibigay mo sa work. Ganon. Ang sunod naman ay take a break during events, or just simple take a break. So for obviously, ganon, parang it's anong tawag, easy to comprehend, ganon. Yung word na take a break. For sometimes, like for example, if you've been to work, going anywhere, for example, yung work mo requires travel. So if it is like parang serious na, yung parang you are more than a celebrity that doing a world tour, then you need to take a break. Kasi kahit mga celebrities nga na nagkakandak ng world tour, akala mo sunod-sunod, meron nga silang break in between, right? Ikaw din, dapat ganon din. Find time to take a break. Ganon lang, simple lang naman siya. Or even if it's not really necessary na parang ganon klase na work, like even if you're in your 8 to 5 na work, di ba may lunchtime ka, dapat pag lunchtime mo, you need to stop whatever you're doing. You need to respect your lunchtime, ganon. And then if you have parang afternoon or morning breaks, you need to respect that also. Now, you need to put parang barrier na you will not look at your email
your chat box, o sino man yung nagchat, your dashboard or something like that, or kung ano man yung ginagawa mo, kung ano man yung tools na ginagamit mo during your break, huwag mo munang tingnan, right, or gamitin yun. Umalis ka muna if you are in the office, umalis ka muna sa desk mo, maglakad-lakad ka muna, magpahangin ka muna. Kung nag-smoke ka, go. Ganon. Or whatever you do that to relax you. Ganon. Find time for that. Next is learn to manage stress. So, of course, lahat naman tayo na stress, no? Especially sa work, sa family, and everything else. Now, you need to parang understand yourself on how you can manage that one. Hindi naman pwede na parang magwala ka lang, mag-tantrums ka dahil na stress ka, no? So, you need to find ways. So, you can search over the internet kung ano yung parang bagay sa'yo or hiyang sa'yo or parang kaya mo, and parang feeling mo is, if you're gonna do this, maka-calm down ka, or yung stress mo marireduce, gano'n. May mga products nga online, or kahit hindi online, kahit sa mga store din, yung mga tinatawag nila na stress relievers, gano'n. May iba mga massage chairs, may iba they're using this parang sound sa phone, yung parang zen sound. Parang pangit na pagkakabigkas ko sa mga S, no? At saka sa mga kasi I have a braces. Pero anyway, pagpasensyahan nyo na. So, yun. So, find ways, look for ways to manage your stress. Kasi hindi naman pwede na parang you will just, anong tawag nun? Yung parang tanggapin mo lang, ganon. So, you need to find ways to release it. Slowly, ganyan. Baka may masabi kang hindi maganda sa, sa mga kasama mo around you. Or just hindi mo naman sinasadya, it's just that you're stressed, no? So, at least, that's why you need to find ways to slowly use your stress. Yun yung sinabi ko din earlier na you can walk outside, stop what you're doing, take a break, ganyan. All those things, mga self-care and all those things, baka yun yung kailangan mo. So, ayun. Yun lang. Parang, kung ano yung sinabi ko earlier, parang yun yung you can find there. May mga items din, stress reliever, yung parang mga balls na may mga spike, tsaka yung mga fidgets, yung parang mga walang kwentang bagay, pero it will help you relax, it will refocus, ganyan. Next item is find balance. So as mentioned earlier, na parang you need to balance din yung for example, stress eating ka, so it's not healthy if you've been stress eating for a while na. That means you've been stressed for so many days, parang ganon. So, you need to identify and understand yourself then. Pero the find balance here is more of like, parang, find your zen, mga ganon. So, parang mag-yoga ka or mag-meditate, ganon. So, parang try to remove all those things, in your mind that's going on. The stress are there. It's already there. Parang given yun. Right? You need to define that first. And during definition of that part, you need to balance na from there pa lang. Okay, so ito lang yung kaya kong ibigay. 3 items lang out of 5, because 5 is you're very, very drained at that level, right? So 3 lang. So balance pa rin. There's still a portion of you left. So yun, balance. Then the last item is communicate your needs. At the end of the day, kung may mga tao na hindi masyadong parang open, may mga tao na hindi mo malalaman na stress na pala siya kasi maliban sa hindi pa siya mukhang stress, tumatawa-tawa pa, parang chill lang yung buhay, ganon. So if you're that type of person na parang you're blessed that doesn't look like stressful person, and you're stressed, you feel stressed na talaga, so you need to inform them na, na-stress na ako dito, I need help, ganyan din, I need to take a break. You need to inform the people around you na you're not happy anymore. You're not in good condition anymore, ganon. You need to, communicate that one to them. Kasi hindi naman nila malalaman kung na-stress ka na ba. Especially kung kung ganon ka, di ba? Na parang hindi ka mukhang stress. Sana all, hindi ka mukhang stress. Pero anyway, yun nga. Hindi yung tumatawa or
yung character mo is magaling kang magtago ng mga totoong nararamdaman mo and stuff like that. Okay? Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. You're not okay anymore, right? You need to take a break. Or, well, if you're physically stressed, so you need to rest. Kung mental naman, so you need to rest also. Medyo maraming trabaho yata. Parang matrabaho yata kung mental stress versus physical. Kasi pag physical, matutulog ka lang eh. Matutulog, magpamassage, mga ganon. So, pero pag mental, marami ka pang gagawin. Like, kailangan, maliban sa matulog, magpamassage, you need to like, you need to find ways to remove what your thoughts sa brain mo. Diba? Parang mas stressful pag mental stress. Anyway, find ways, again, as mentioned earlier, find ways to reduce that one and do all those things that I've mentioned. Ayan, so napakahaba na ng ating podcast, no? So I think this is the longest episode so far as of this recording. If you're able to reach this part, so thank you so much for patiently listening to my voice and to my nonsense. Siguro may sense naman, may natutunan naman siguro kayo doon sa mga sinasabi ko sa 10 things that you need to do to avoid exhaustion. No, so anyway, again, thank you so much for listening. So this is Kero, and see you on my next episode. All right, bye.